mga kapuso, hindi pa rin po napapawi ang pangamba ng mga residente sa Bohol dahil sa patuloy na aftershocks na nararamdaman gaya nga po na ibinalita natin kanina. No? At kahit saan ngayon tumingin sa lalawigan, bakas ang pinsala ng naturang sakuna. Narito po ang report. Sa tuwing magkakaroon ng aftershock, tila muli raw nabubuhay ang takot na mga nakaranas ng lindol sa Bohol. Pero di raw nito mapipigilan ang mga rescuer na maabot ang mga lugar na nangangailangan ng tulong. Sa pag-ikot ng rescue team sa paligid ng Katagbakan Port sa Loon, napansin nila ang isang lalaking humihingi ng tubig dahil sa sobrang uhaw. Sa di kalayuan, makikitang wala ni isang bahay ang nananatiling nakatayo. Halos wala ring natira sa ilang luma't makasayang simbahan. Ang isa sa mga ito, pagkakasalansan na magkasintahan ito, kaya ganun na lang ang kanilang panlulumo nang gumuho ang Dawis Church, kung saan sana sila magpapalitan ng I do. We decided to postpone the wedding considering the damage caused by earthquake that hit Bohol. The Dawis Church was totally damaged. Minabuti nilang ipagpaliban muna ang kanilang kasal at mag-volunteer na lang sa GMA Kapuso Foundation para tumulong sa kanilang mga kababayan. Kasama nilang mag-asawang Michael at Eden na ikinasal naman sa Dawis Church nito lang Hulyo. Minsan pakiramdam daw nila kasamang gumuho ang matatamis nilang alaala sa simbahan. Sayang nga lang kasi yung church wala na. Alaala na lang. So pictures and video na lang kami. Sa gitna ng panghihinayang sa mga gumuhong simbahan, nag-ikot sa Bohol ang Heritage Task Force. Kumuha ang mga arkitekto ng sample ng bato, binder mixture at bahagi ng yero. Nais daw nilang masuri ang komposisyon ng mga materyales na ginamit para matukoy kung maaari pang magamit ang mga ito sa reconstruction ng mga nasirang simbahan. Basically, yun ang gagamitin. Ang anong bagong ilalagay, dapat consistent the same silang characteristics ng strength. Pag nag-uumpugan yan Isa sa mga ininspeksyon ng grupo ang Our Lady of Light Parish sa Loon. Ang simbahan ng Our Lady of Light na dating nakatayo sa aking kinaroroonan ang pinakamalaking simbahan sa buong Bohol. Itinuturing itong crowning glory of the Augustinian Recollect architecture dahil sa taglay na ganda ng naturang simbahan. Kaya naman labis na ikinalulungkot ng mga taga rito ang pagguho ng kanilang simbahan. Ang parokyang inabot ng 30 taon bago maitayo, binawi ng Inang Kalikasan sa loob lamang daw ng 30 segundo. Pinuntahan din nila ang Santa Cruz Parish sa Maribojoc at the Assumption of Our Lady Parish sa Dawis. Sa tindi raw ng pinsala sa ilan sa mga simbahan, posibleng taon daw ang bibilangin bago maibalik ang dating ganda ng mga ito. Ito pong nakikita nyo sa aking gawing kanan ang siya na lamang natitirang bahagi ng dating napakagandang retablo kung saan naroroon ang kanilang milagrosong patron, si San Vicente Ferrer. Kahit na wasak ang buong retablo, makikita pa rin nakatayo doon ang kanilang milagrosong patron. Nakapanlulumo lamang makita ng dating napakagandang simbahang ito ng Santa Cruz Parish dito sa Maribojoc, Bohol. Ngayon ay puro tipak-tipak na lamang ng bato. Pero mabigat man daw sa dibdib ang nangyari, may mas mahalagang bagay raw muna inaasikaso ang mga tauhan ng simbahan sa ngayon. Heartbreaking. Heartbreaking talaga. But how are you coping? Unti-unting making sense of the situation. I have to attend to the needs of the people. Yun ang unang ginawa. Sa ngayon, hindi pa natin ginawa, pinagawa yung simbahan mismo. We have to accept this reality. Let us not try to reason it out that this is God's punishment or perhaps whatever that is not correct. Accept reality.